The content provided in this podcast is based on the personal experiences, opinions, and general knowledge of the speaker. Any advice, information, or opinions shared are intended for entertainment purposes only and should not be considered professional advice. One of the hardest words to say is the word sorry, or in Filipino, patawad, pasensya, o paumanhin. Magandang araw kaibigan, ako ang inyong Kuya Ems. Napakagandang pagkakataon nito para tayo ay magkwentuhan. This is TikTok's Episode 1, The Art of Saying Sorry. We've all been there, realizing we've made a mistake and needing to apologize. Pero bakit nga ba mahirap ang paghingi ng tawad? May nakikita akong 6 na dahilan why saying sorry can be hard. Una na rito ang ego and pride. Ang paghingi ng tawad often involves admitting your fault or acknowledging your mistake. Mahirap ito para sa ilan who have a strong sense of pride or a heightened ego. May mga tao kasi na iniisip nila na nagbumukha silang weak, mahina o inferior kapag humingi sila ng tawad dahil itinuturing nila na ang paghingi ng tawad ay pagpapababa sa pagkatao nila. They view it as an admission of complete fault or a sign of weakness rather than as a way of acknowledging the impact of their actions sa iba. Hindi tulad sa karamihan sa atin na we consider socially acceptable ang paghingi ng sorry and unexpected behavior na kapag may nagawa kang pagkakamali o hindi maganda, you are expected to apologize. Pangalawang dahilan na nakikita ko ay yung takot sa consequences. May mga tao kasi na nag-aalala sa mga potensyal na bunga o resulta kapag inadmit nila yung pagkakamali nila. Natatakot sila na husgahan sila, mawala yung respeto ng tao sa kanila o magkaroon ng negative na pananaw ang ibang tao sa kanila. Dito na pumapasok yung isa pang dahilan, yung feelings ng shame and guilt. Totoo naman na overwhelming yung feeling na mapahiya ka. Kaya nahihirapan yung ilan na kumprontahin yung pagkakamali nila at humingi ng apology. Ang tendency nito, iniiwasan nila yung sitwasyon ng paghihingi ng sorry. Apologizing also requires a level of vulnerability. Some people find it difficult to open up emotionally and express yung remorse or yung regret nila sa pagkakamali nila. Yung takot nila na ma-expose sila emotionally can be a barrier to offering a sincere apology. And speaking of sincere apologies, karamihan sa atin when we talk about sincerity, usually talaga verbal ang paghingi ng sorry. Harap-harapan, wala nang paligoy-ligoy pa. May mga tao na nahihirapang i-communicate yung feelings and emotions nila effectively due to a lack of communication skills. Nahihirapan silang i-express yung sarili nila verbally, which can hinder their ability to offer a meaningful apology. May iba naman na gumagawa ng ibang paraan to apologize bukod sa verbal na pamamaraan pero kadalasan, hindi na lang. Nakakasanayan nila, nagkakaroon sila ng history of avoiding apologies or hindi sila natuturuan ng kahalagahan ng paghingi ng tawad down to the last reason na nakikita ko, it may lead to a pattern of behavior na mahirap ng baliin o baguhin. The act of apologizing is an important aspect of human relationships. It reflects a person's emotional intelligence, humility, and commitment to understanding and repairing the impact of their actions on others. Sa pag-admit natin ng pagkakamali at paghingi natin ng tawad, nagkakaroon tayo ng sense of responsibility na kaakibat ay accountability. Gaya ng parati kong ipinaalala sa mga nakakausap ko, 4 na A. Acknowledge, accept, apologize, and amends. Kapag nagkamali ka, ang una mo dapat na gawin ay tanungin ang sarili mo, nagkamali ba talaga ako? Once na ma-realize mo na mali nga yung ginawa o yung nagawa mo, isipin mo kung paano at bakit ka nagkamali.
Tanggapin mo na nagkamali ka, maging yung consequences nito. Reflect from it, and then apologize. The art of saying sorry goes beyond mere words. It involves a genuine acknowledgement of responsibility, sincere remorse, and a commitment to change or make amends. Ayaw ng tao yung puro salita lang. Dapat may action. Dapat may effort ka para hindi mo na makommit ulit yung pagkakamaling nagawa mo. Tandaan natin na sa pagkakamali natin, nahuhubog tayo, natututo tayo. Hindi nakakababa ng pagkatao ang paghingi ng tawad. Hindi rin dahil kaibigan o pamilya yung nagawan mo ng pagkakamali ay hahayaan mo na lang. Lingid sa kaalaman natin, people tend to trust those who admit their mistakes more. Kasi apologizing promotes forgiveness and understanding. It's a key component in rebuilding trust. Although saying sorry cannot fix broken things, hindi mabubuo ng salitang sorry ang isang basag na salamin. While words alone may not physically fix broken things, a sincere apology can play a significant role in healing emotional wounds and rebuilding trust. Minsan, may mga tao na naghihintay lang sa'yo na magsabi ka ng sorry. Is it too late now to say sorry? Maaaring hindi pa. Kaya start saying sorry today at umpisan mo sa paghingi ng tawad sa sarili mo. Maraming salamat sa pakikinig sa isang makabuluhang usapin. Tandaan, hindi po ako eksperto kundi isang mag-aaral na patuloy pa rin natututo. Hanggang sa muling nating kwentuhan, keep talking and take talking. Paalam!